Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, generous ka ba? Napagbigay ka ba? Anong sagot niya? Oo. Yan, kamusta po? Ulit. Sige po ay ako ay nandito. Isa pong privilege ulit na masaya ni Pastor din dito. Ako nga pala po si Brother Jason from Lobos Daliao. Sabi nga sa Daliao, maaga ng nabulog. Maaga ng nabulog. Tulad mo rin po ako na alam po dati, kahulugan po ng buhay ay kapag-asawa, trabaho, at mahamit yung mga bagay na inaangad mo. Ang tanong mga kapatid, what is the meaning of life? Ano ang kahulugan ng buhay? Ang tunay na kahulugan ng buhay mga kapatid ay makilala natin at tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat muli. Sabi ko dati, once a year lang dito sa Nansur. Yun pala ay paman niya. Dahil wala na po akong pinigirason kay Pastor Dan. Dahil ang 4G natin ay online na. At dahil po sa Daliao ay marami tayong ginagawa. Bisi-bisi yan. Ay marami po tayong ginagawa. Kaya bihira na po tayo makapunta dito. At naniniwala po ako mga kapatid na kung bubuksan lang po natin ang ating mga puso sa kanyang mga salita ay maunawaan po natin yung tunay na kahulugan ng buhay. Tulad mo rin po ako dati na kasing ko, nagsusugal, parang walang direction po yung buhay. Pero salamat po sa Panginoon sa isang taong ginamit ng Lord na ako po ay invite sa simbahan at ito ko po narinig yung magandang balita. Yung good news, yung gospel. May good news dahil mayroong bad news. Ang bad news po dahil sa kasalanan, nagkaroon po ng separation ang tao sa Diyos. Yun po yung bad news. Pero, ang good news, dahil sa ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon ulit ng relasyon ang tao sa ating Diyos Ama. Nung tinawag po ng Panginoon si Moises para palayain yung ang kanyang bayan sa Egypt, ang sabi po ni Moises, hindi ako marunong magsalita. Nung tinawag po si Gideon ng Diyos, ang sabi ni Gideon, Lord, galing ako sa pamilya hindi kilala. Ikaw kapatid, ano yung rason mo sa Diyos bakit ayaw mo lumapit? Kasalanan? Lahat tayo mga makasalanan. Romans 3:25. All have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay nakasala at walang nakarating sa kaluwalhatian ng Panginoon. Lahat po tayo ay mga makasalanan. Wala sa atin ang perfecto. Tayo po ay bunga lang ng pag-ibig ng Diyos. Tayo lang po ay bunga ng kapatawaran ng Diyos. Tayo ay bunga lang ng habag ng Diyos. Ano yung dahilan? Bakit ayaw nating lumapit sa Diyos? Ang Diyos, hinihintay tayo pero ang ginagawa po natin, tumatay tayo. Ang sabi nga po ni Sis Gina Diyos sa Daliao sa aming Bible study, kung kinakailangan gumapang ka, palapit sa Diyos, gumapang ka. Huwag kang naman. Pinipilit ka mang patumbahin ang problema, ninulugmok ka man sa kasalanan, mas piliin mong lumapit sa Diyos. Sa Diyos, mayroong pag-asa. Sa Diyos, mayroong kapayapaan. Sa Diyos, mayroong kaligtasan. Ito yung mga bagay na hindi kaya ibigay ng mundo ito. Kung titingnan po natin yung ibang tao, yung mga unbelievers na masaya sila sa inuman, pero deep inside, sa puso nila mayroong kalungkutan, mayroong kulang. At salamat sa
ating Panginoong Jesucristo, binuon muli niya tayo. Yung mga pagkukulang sa buhay natin, nung nakilala natin siya, Lord, salamat sa dakila mong pag-ibig. Lord, salamat sa sukdulang mong biyaya. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos natin ay mapagbigay? God is generous. Sa creation po, bago niya likhain ng tao, gumawa muna siya ng hardin, may tinatawag na Garden of Eden. At dahil nag-iisa si Adan sa hardin ng Eden, nakita ng Diyos si Adan na malungkot, single, katulad mo. At ang sabi ng Diyos, is not good to man to be alone. Kaya sa mga wala pang asawa, huwag kang malungkot. At kailan binigay ng Diyos si Eva kay Adan? Habang na natutulog. Kaya mga kapatid, tulog ka lang ng tulog para pagising mo ay meron ka pala inihanda ang Lord na Eva. Mamaya ka na matulog after ng preaching ha. Mamaya na. At tulad ko rin po na almost 3 weeks na po kami walang rest day dahil marami pong gawa. Pero salamat po sa biyaya ng Panginoon. Sabi ko, Lord, ano kaya po ang gagawa ng sermon? Dahil sa sobrang pagod, wala na po tayong time. Nakalungkot po sa OFW po. Pero salamat po sa habag at grasya ng ating Panginoon na hindi man tayo magaling o kunti lang man yung ating nalalaman, pero naniniwala po ako sa umaga ito na ang Diyos ang magsasalita. At naniniwala po ako na kung bubuksan lang po natin ang ating mga puso at kung papakumbaba sa harapan ng Diyos, tayo po ay Kanyang tatanggapin. Amen? At huwag kang malungkot dahil si Adan niya binigyan ng Diyos. At huwag kang mag-alala, ganyan talaga ang buhay, whether nga lang. Si Big Soto nga talagang ganyan si Kuldo na pero may nasabi na. Kailan po napakabuti ang Diyos sa ating mga kapatid. At ang tanong po, bakit po meron tayong dalawang kamay? Left and right. Yung isa daw pong kamay para tumanggap. At yung isang kamay po ay para magbigay. At ano po yung tatlong letter T para maging servant tayo ng Lord? First is time, second is talent, last is treasure. Bakit pinakahuli yung treasure? Kayamanan. Sabi nga ni Pastor Dan, ang pinakahuli na bubur natin sa ating mga wallet, ang ating mga bulsa. And minsan po, aminin man po natin mga kapatid na pagdating po sa giving, marami po Kristyano ang natipiso. Pero sinasabi ko po sa inyo mga kapatid na yung binibigay po natin ay talagang gagamit sa gawa ng Panginoon. Kaya kung mayroon kang question sa giving, ako pag nagbigay, halos lahat naman po sa atin na basta pag naibigay ko to, bahala na sila. Basta bigay ko para sa Panginoon. Yan, ang tip po natin sa buwan na ito ay all about giving, pagbibigay. Mga kapatid. The question is, ano ang kaya mong ibigay sa ngalan ng pag-ibig? Lahat? Sabi nga, ibinigay ko na lahat pero kulang. Ibinigay ko na lahat pero bakit iniwan niya pa rin ako? Ibinigay ko na lahat pero bakit nanhanap pa siya? Isa po yan sa mga pag-aaralan natin. Ano ang kaya mong ibigay sa ngalan ng pag-ibig? Yan, at napahawa po yung ating introduction dahil may sila po yung ating preaching dahil sa pagod po na ating naranasan ay salamat rin po sa Panginoon. Yan, next slide po kuya. Ang ating tema po sa buong buwan, living out generosity. Please, mamuhay ng may pagbibigay o mamuhay ng may pagkabukas palad. At sino po ba dito yung generous na tao?
Generous. Balita ko po ang logos sa Alonso ay mga generous. Mamaya may libre, ano po. Isa po yan sa mga pag-aaralan natin about giving. Kaya dahil ang gusto po ng Diyos ay maging cheerful giver po tayo, yung masayang na bibigay. Sino po ito yung napipilitan ng magbigay? Kada sahod, napipilitan po ba tayo magpadala? Nagbibigay ng financial support sa ating pamilya? Hindi po, no? Dahil sa pamamagitan po ng financial support sa pamilya natin sa Pilipinas ay doon po natin ay ipapakita yung ating pagmamahal sa kanila. Tinitiis po natin na tayo ay mawali sa kanila. Tinitiis po natin na mawali tayo sa ating mga anak dahil kailangan, dahil gusto po natin sila mabigyan ng magandang future. Next stay po sa ating keyword sa umaga ito, sa ating verse, at sabay-sabay po natin basahin sa 2 Corinthians chapter 9 verse 9 to 11. Verse 9, as it is written, next slide po, tingnan po natin sa Tagalog version. Gaya ng sinasabi, yan po yung sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinthians. Yan po yung malawang sulat niya. At ang mensahe po niya dyan ay about sa giving. Kung babasahin po natin yung 2 Corinthians chapter 9, yung buong chapter 9 po, ay ito po yung reminder ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinthians about giving and support for ministry of the Lord. And reminder po. Kaya sabi ni Apostol Pablo na pasaganahin kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para lagi kayong makatulong sa iba at marami ang magpasalamat sa Diyos dahil sa tulong na ipinadala nyo sa kanila sa pamamagitan ng giving is a part of ministry. Ang pagbibigay po natin mga kapatid ay part ng ministry. At minsan po nakakalungkot lang sa pagbibigay po natin minsan tayo po ay nag-isod. Pero reminder po sa atin lahat, even po doon sa early Christian, kung babasahin po natin sa Book of Acts, yung iba po mga unang Kristiyano ay nagbibenta po sila ng mga area para masuportahan po yung gawain ng Panginoon. At reminder po ni Apostol Pablo para sa ating mga Kristiyano na sa pagbibigay po natin ay natutulungan po natin ang gawain ng Panginoon. Dahil meron po tayo mga monthly expenses. Like ko pong sinasabi sa Dalyaw na ang binibigay ng mga kapatid ay hindi na pupunta sa aming mga bulsa. Minsan nga, abonado pa. Pero pagdating sa pagbibigay para sa Panginoon, wala tayong question. Amen po? At hindi po ito about pera-pera lang. Kung gusto lang po namin yumaman, sana nag-artist na lang kami. Sabi nga po ni Brother Vicente sa Dalyaw na nakaraan, kinukuha nga po siyang artista eh. Pero mas pinili niya ang ministry. Kasi yung kasikatan, minsan lang yun, panandalian lang. Pero yung presensya sa Panginoon, internal mga kapatid. Yung pag-ibig ng Diyos, kailanman hindi magbabago. At tingnan mo yung mga artista na napakaganda, napakawapo, pero bakit nag-iiwan pa rin sila? Bakit iniiwan pa rin sila? Kasi wala po sila. Amen? Kaya kung ayaw mong iwanan, magkaroon ka ng Jesus. Iwanan ka man, pero yung Diyos
na kailanman ay hindi iiwan sa ating mga kapatid. Yung pag-ibig niya na hindi nagbabago, noon, ngayon at magpakailanman. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ano pa yung hinahanap mo, mga kapatid? Yung tunay at bukas ng pag-ibig ng Diyos, kailanman hindi makapantayan ng tao. Amen? Sa Bible, meron po tayong mababasa na amen. Ang amen ay hindi lang part ng worship, ang amen ay response sa salita ng Panginoon. Amen means, totoo yan, agree ako dyan, naniniwala ako dyan. At kapag naramdaman mo yun, ang sasabihin mo ay amen. Kaya sa umaga ito, papraktisin natin. Sa mga sasabihin ko, ang sasagot nyo ay amen. Amen natin? Amen? God is good. God is faithful. God is great. Walang karamdaman na hindi niya kayang pagalingin. Walang buhay na hindi kaya niyang baguhin. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay nakila, ang Diyos ay hindi nagbabago. Walang nag-amen. Malakas sa aming Panginoon. Pagpagiging ka mga kapatid, dahil ako ay pinakaraan. Sabi nga po na isang pastor na aking napakinggan, normal lang nakabahan. Mag-alala ka na kung hindi ka na kinakabahan kasi overconfident ka na daw. Normal lang po sa ating mga tao na kabahan dahil ako po ay hindi nakapag-aral ng Bible School. Ang mga magulang ko po ay hindi pastor. Ang mga magulang ko po ay mga Katoliko. Dito na lang po ako nakakilala sa Taiwan. Sa biyaya po ng Panginoon. At wala po tayo pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. At wala tayong ipagmalaki sa ibang tao na magaling tayo, na marami tayong alam, na mabuti tayo. Alam niyo mga kapatid kung ano ang pwede natin ipagmayabang sa tao? Mabuti lang po ang Diyos. Yun lang po ang pwede natin ipagmalaki sa ibang tao. Mabuti po ang Diyos sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon. Kung mabuti ang Panginoon, bro, bakit? Sa buhay kong ito nakakaranas ako ng mga kapighatian, nakakaranas ako ng mga pagkukulang, nakakaranas ako ng mga sakit. Isa lang po ang gusto sabihin ng Panginoon. Lumapit po tayo sa Kanya. At sa paglapit po natin sa Kanya, ibibigay po niya yung pagmamahal na kailanman na hindi mo nararanasan. At ibibigay po niya yung pag-asa na kailanman ay hindi ka makukulang. At ibibigay po ng Diyos yung kapayapaan na kailanman ay hindi ka makamangka. Yan po yung sulat ni Apostol Paul sa mga taga-Corinthians, sa mga taga-Corinto, sa mga Kristiyano sa Corinto na reminder po niya pagdating sa pagbibigay. At nawa mga kapatid na hindi ito maging kakisulat sa atin na kapag nagbibigay tayo, magbigay tayo ng cheerful heart. Masayang puso sa pagbibigay. Sapagkat mahal po ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ikaw nga binibigay mo nga yung gusto ng mahal mo kasi mahal mo siya. Minsan pinapamukha mo pa yung gusto mong ibigay sa tao mahal mo kasi mahal mo. Ang tanong mga kapatid, ano ang kaya mong ibigay sa Panginoon? The question is, ano ang kaya mong ibigay sa Panginoon? Una-una dapat ibigay po natin yung ating time. Maglaan po tayo ng oras. And second, magpagamit po tayo sa Panginoon yung ating mga talent. At naniniwala po mga kapatid na wala kang talento na galing sa Panginoon. At naalala ko po nang ako ay sa Ganyaw na kilala mga kapatid. My first ministry po mga kapatid ay magluto. Dahil hindi ko po alam kung ano talaga ang ministry ko noon, sabi ni Jesus Gina, sa kusina ang muna po. Kahit hindi po tayo gaano marunong magluto, basta lagyan natin ng asin, pwede na daw. Hindi nilagyan ko ng asin. At nung tinikman po ni Brother DJ, sabi niya, parang galing dagat po. Sorry naman, hindi tayo marunong magluto. Yan po yung reminder po ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto at reminder po sa ating lahat bilang mga Kristiyano na pagdating po sa pagbibigay ng kapatid ay dapat wala po tayong question at wala po kabigatan sa ating mga puso. At next slide po, kuya. Christian generosity. Kristyanong may pagkabukas palad at Kristyanong mapagbigay,
Kristyanong matulungan. Yan po yung title ng preaching namin sa umagang ito, na tinuturuan po tayo ng Panginoon bilang Kristiyano na matuto tayong magbigay. Tulungan ang nangangailangan, bigyan ang karapat-dapat bigyan. Ang sabi po ng Biblia sa Isaiah, sa aklat ng Isaiah, bigyan ang taong nagugutom. Bigyan ng pagkain ang taong nagugutom. At ang sabi din po doon, bigyan ang taong nauuhaw. Bigyan ng tubig ang taong nauuhaw. At pagdating po sa bagong tipan, ang sabi po sa 1 Thessalonica, ay huwag pakainin ang tamad. Ito po, binibigyan po tayo ng wisdom ng Panginoon, yung mga karapat-dapat tulungan. Yung mga karapat-dapat bigyan. Minsan, ang nangyayari po mga kapatid sa Pilipinas, kung sino pa yung mga malakas, o kung sino pa yung mas malakas pa sa kalabaw, ay siya pa yung mga tamad. Meron nga pong logo sa amin sa Quezon Province, walang tamad sa Quezon. Hindi pa ako naniniwala dahil tayo po ay naging tamad din dati. Tamad na po. At yan po yung insight ng ating Panginoon na kung tunay na tayo mga Kristiyano, ay magkakaroon po tayo ng espiritu ng pagbibigay. Spirit of gifts. At next slide po kuya, yung ating fruit of the Holy Spirit. Sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23. The fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Yung kindness, the Spirit gives. At sa pamagitan po ng banal na Espiritu na tinanggap natin, sa pamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon po tayo ng banal na Espiritu. At yan po yung bunga na nakita sa ating mga buhay. Kaya sabi po ng ating Panginoong Espiritu sa kanyang mga alagad, bago po siya makiat ng heaven, hihiling ko sa Ama na bigyan kayo ng tagatulong at hindi tumatanggap ng mga taong mukhang. Ang tinutukoy po niya doon ay ang banal na Espiritu. Sa pamagitan po ng ating pananampalataya sa ating Panginoon, ay nagkaroon po tayo ng Holy Spirit. Banal na Espiritu na tumutulong po sa atin kung ano yung dapat gawin, yung hindi dapat gawin, at kailangan gawin. Yan po ang kahalagahan na mayroon tayong banal na Espiritu. At nakikita po sa pamuhay natin ang the fruit of the Holy Spirit. At napakisinan po talaga ng ating preaching. Sa unang puntos na po tayo. Unang puntos na po tayo ngayon. Next slide po po yan. Point number 1, giving is like love. Ang pagbibigay ay katulad ng pagmamahal. Tulad po ng tanong ko kanina, the question is, ano ang kaya mong ibigay sa ngalan ng pag-ibig? Pero kaya mong ibigay yung buong sweldo ko sa aking asawa. Pero kaya mong ibigay yung password ng aking Facebook sa aking boyfriend, sa aking boyfriend. Ang Diyos mga kapatid, hindi niya lang sinabi na mahal niya tayo, mayroon siyang ginawa. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Kayo mga pag sinabi pa kayo na tapos nabigyan pa kayo na mahal kayo, naniniwala ba kayo kagad? Hindi. Kailangan ng unahan tayo before. Kailangan magbigay ng Samsung, kailangan iPhone, kailangan magbigay ng Ferrari. Naging materialistic. Meron po akong napakinggan na isang kwento. Ito po ay isang istorya na ang isang babae po ay napag-asawa ng isang billionaire. Ito pong lalaking ito ay sobrang yaman. Dahil sa sobrang dami ng kanyang negosyo ay nawawala na siya ng time sa kanyang asawa. Although nagbibigay po itong lalaki yung mga bagay na gusto ng babae, pero ang sabi po ng babae, mga kapatid, hindi ko kailangan ng material na bagay o pera. Ang kailangan ko ay tayo. Sabi po ng kapatiran sa Dalios na may asawa, sana ko tayo lang kailangan.
ipapakita po natin yung ating pagmamahal. At katulad po nating isang OFW dito sa Taiwan na napakahirap mapalayo sa ating pamilya, sa pamamagitan po ng ating financial support, ipapakita po natin yung ating pagmamahal sa Kanya. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa liputan, ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang kaya mo bang ibigay yung isang bagay na mahalaga sa iyo para sa ibang tao? Mga kapatid, nung inutusan ng Diyos si Abraham na ialay si Isaac, wala siyang question. Pero sa thinking niya, matagal kong hinihintay si Isaac, pero Diyos ang nagbigay, kaya din ibigay ng Diyos ulit. Ako ng anak. Pero ang Diyos, mga kapatid, binigay niya yung kaisang-isang anak niya para sa atin. At sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ipinakita ng Diyos ng kanyang dakilang pag-ibig na kailanman ay hindi nagbabago. Sa pamamagitan ni Jesucristo, mga kapatid, ay pinaranasan sa atin ang kanyang kabutihan, walang hanggang pag-ibig. At next slide po. Sa John chapter 15, verse 13 to 14, wala nang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang tao nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Mga kaibigan ko kayo kung sinusunod nyo ang aking mga utos. Yan po yung sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad, na wala nang pag-ibig na hihigit pa sa isang taong nag-alay ng kanyang buhay. At inalay po ni Jesus Christ yung kanyang buhay, ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. At sa pamamagitan ng kanyang dugo na tumagos sa krus ng Kalbaryo, ang sabi niya, it is finished. Tapos na. Kaya hindi na tayo under ng animal sacrifice. Hindi na tayo sakupan ng kautusan ng pag-aali ng mga tupa, kambing, toro. Dahil sakop na po tayo ng biyaya ng Panginoon. Mga kaibigan ko kayo kung sinusunod nyo ang aking mga utos. Ang sabi po ni Jesus Christ, if you love me, obey my commands. Mahal ba natin ang ating Panginoon sa Kristo? Mahal sa puso o mahal sa muso? Dapat mahal po sa puso. Marami po ang nakakilala sa ating Panginoong Jesus. Pero pagdating po sa pagmamahal sa Kanya, marami po ang question. Ano po yung pinakadakilang utos ng Diyos? Mahalin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ito ang pinakadakilang utos. At ang pangalawa po ay mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Bakit nauna po yung mahalin ang Panginoon ng buong puso? Hindi po sinabing kalahati, hindi sinabing comfort. Kasi madali po natin gawin yung pangalawa kung gagawin po natin yung una. Mga kaibigan ko kayo kung sinusunod nyo ang aking mga utos. Gusto ba natin may kaibigan ng Diyos? Maging si Abraham po ay nang-mention din sa Bible na kaibigan ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. At next slide po. Ginagawa ko ito upang may pakita sa inyo na sa ganito pagsusumikap ay matulungan natin ang mga dukha. Lagi natin alalahanin ang sinabi ng Panginoong Jesus na mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. It is more blessed to give than to receive. Sabi po sa ador po namin ay mandatory po ang pumibigay ng tawag po dito yung tinatawag na limos. Pag sa ador po namin, pag may namatayan ay mandatory po na nagbibigay po kami ng pera. Lahat po kami nun. Sa ayaw at sa gusto namin ay kailangan namin magbigay dahil yun po yung policy ng aming company.
namatayan yung si Juan, namatay yung nanay, nagbigay ako, tapos may namatay po ulit. Sabi niya, nagbigay na ako ng hand, tapos magbibigay po ulit tayo. Yung isang kadon ko ng Juan, sabi niya, ano gusto mo? Ikaw yung bibigay mo, ikaw yung magbibigay. Magbibigay na ako. Masarap po yung nagbigay kaysa tumatanggap. Mas gusto niya natin na lagi na lang magbigay kaysa tayo yung binibigay. Kasi kapag tayo po yung nagbibigay ay ibig sabihin tayo po yung meron. At binibigyan po natin yung mga taong wala. At sa pamagitan po ng pagbibigay natin ay naipapakita po natin yung ating pagmamahal. Yan po yung sabi ng ating Panginoon na mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. At sa Pilipinas po, nauso na po yung mga ang content po nila ay nagpapanggap po silang palobi. At kung sino po yung nagbigay ay duduglihin niya yung binigay ng mga tao. At sa pamagitan po noon ay naipapakita po sa atin na tumulong po tayo sa mga tao na nangangailangan. Mas masarap pong bigay ng mga taong karapat-dapat bigyan kaysa sa mga taong mas malakas pa sa kalabaw ay mga tamad na magtawagin sa atin. At next slide po. Sa pangalawang puntos na tayo. Point number 2, giving is like trust. Ang pagbibigay ay katulad ng pagtitiwala. At sino po ba dito ang nagpautang na? Ba't nangiyang sabihin iba? Ako din po ay nakaranas din mangutang. Halos lahat naman po tayo ay nakapaghiram po. Na sa pamagitan po ng pagpapahiram natin ay hindi lang po yung tiwala yung binibigay natin ngayon. Ay hindi lang po pera yung binibigay natin. Andun na rin po yung pagtitiwala. Hindi po masamang mangutang mga kapatid, huwag po tayong mahiya. Ang masama po mga kapatid nung hindi nagbabayad. Normal lang na mamumahirap tayo. Normal lang na mangutang tayo. Pero sa nahiraman po natin, naman po natin sirain yung tiwala na ibinibigay po sa atin. At salamat sa mga lending company sa Pilipinas dahil sa kanila ay halos lahat ay bunga tayo ng mga lending, mga utang. Sabi is, mababa lang interest pero pagdating mo dito is 1:1 pa yan. Pero salamat pa rin dahil sa mga lending company ay nakarating po tayo dito sa Taiwan. At sa Mark chapter 12 verse 43 to 44, 43, calling his disciples to him, Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others." And verse 44, they all give out of their wealth, but she out of her poverty put in everything all she had to live on. Yan po yung sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo na nakita po niya yung widow, yung balo. At sa panahon po ni Jesus Christ, kapag ikaw po ay isang balo, ay isa ka sa mga pinakamahirap na tao dahil wala kang asawa. At nakita po ng ating Panginoong Jesucristo na mas higit po yung binigay ng widow kaysa po sa mga mayayaman. Kasi yung mga mayayaman po ay nagbigay lang ng mga sobrang nilang pera. Pero yung balo po na babae ay binigay po yung lahat ng kanyang pera. Ibig sabihin mga kapatid, nagtitiwala po yung widow sa Panginoon. Nung siya po ay nakaupo sa tapat ng templo at nagbibigay po yung mga tao ng kaloob para sa Panginoon, mas nalugod po ang Diyos dun sa widow. At sa pamamagitan po ng widow ay ipinapakita niyo po yung kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon. At halos lang naman po tayo ay nakaranas na po na ang Diyos po ay kailanman na hindi nagtutulong sa atin. Amen? Yung time na 180 na lang yung pero masaya ka pa rin. Kasi alam mo ang Diyos ay hindi nagtutulong sa atin. Na malapit ka ng mawalan pero ang Diyos ay nagpo-provide. Amen? Minsan mananalo ka sa mga raffle. Minsan may magbibigay sa iyo. Yung iba po na preacher ay nung sila po ay nag-ministry ay naging KMS. Ano po yung meaning ng KMS? KMS is umaasa.
Ako naman po ay naging ubigay niyo. Tusod ko po ay ubigay niyo, brother. Ubigay niyo. Ginagets ito. Ubigay niyo. Yan po ang kabutihan ng Panginoon sa buhay natin mga kapatid na kung dumidepende lang po tayo sa Kanya, na sa pagbibigay po natin ay nagtitiwala po tayo na ang Diyos ay hindi magtutulong sa atin. Amen? And next slide po. Sa Jeremiah chapter 17 verse 7, pero mapalad ang taong nagtitiwala at lubos na umaasa lamang sa akin. Yun po yung sabi ng Panginoon kay Prophet Jeremiah. Mapalad ang taong nagtitiwala at lubos na umaasa lamang sa akin. Kaya kung gusto mong maging mapalad mga kapatid ay dumipende po tayo sa Panginoon. Umasa lang po tayo sa Kanya. At naniniwala po ako na ang Diyos ay kailanman ay hindi po sa akin. Basta hingin po natin sa mga pamilya po ng panalangin at mawag ang loob. At next slide po. Sa Proverbs chapter 11 verse 24 to 25, ang taong mapagbigay, lalong mayaman, ngunit ang mga taong sakit, mapupunta sa kahirapan. Ang taong mapagbigay ay luluwag, lalo ang pamumuhay. Ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. Yan po yung sinabi, sinulat po ni King Solomon sa Kawikaan, isa sa tinatawag na The Wise King. Yan po, sino po nakakilala kay King Solomon na pinahagawa po na hari. Bakit pinahagawa po? Kasi meron lang naman siya po sis asawa na 1,000. Ang dami na 1,000, grabe. Paano lang nagsawa-sawa na may tumisip? Sa lumang tipa yan bro, kung sabihin na, ay pwede palagi maraming asawa. Sa lumang tipa lang yun, at hindi ka hari na, hindi ka king. Tayo ay alipin ng sarili mga bro. Isipin nyo, ay, si King Solomon ay nag-asawa ng marami, kaya pwede pala. Hindi, sa lumang tipan po yung mga kapatid na huwag nating isipin na pwede, hindi po pwede. At po yung sinabi ni King Solomon sa Kawikaan, ang taong mapagbigay, lalong yumayaman. Sino gustong yumaman? Walang masamang yumaman, walang masamang naghahagal ng yumaman mga kapatid. Ang masama, sambahin mo yung kayamanan. Amen? Kaya sabi po ng Matthew chapter 6 verse 21, kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun din ang iyong puso. Nasaan ang iyong kayamanan? Kayamanan ko bro ay ang aking asawa. Kaya minsan mas marami yung oras mo sa asawa mo kaysa sa Panginoon. Ang kayamanan ko ay ang aking pera. Kaya mas nakapokus na tayo sa pera kaysa sa Panginoon. Pero kung ang magiging kayamanan natin mga kapatid ay unay ang Lord, kailanman ay hindi tayo pagkukulangan. Amen. Ibibigay niya yung umaakaw na pagpapala. Naniniwala po ako din mga kapatid na subok ko na po ang biyaya ng Panginoon na nung wala po ako sa Panginoon mga kapatid ay lagi po akong namumutang. Pero nung nasa Panginoon na po ako hindi pa po. Huwag yung mamutang na wala akong pera. Pero lang po, may experience po mga kapatid na kapag tayo po ay nasa Panginoon, tinuturuan niyo po tayo ng mga financial. Tinuturuan niyo tayo bilhin yung kailangan, yung sa gusto. I-invest yung pera sa mabuti. At dati po nung wala pa ako sa Panginoon, ang ginagawa kong pagpapatulog ay isang booking beer. Pero nung nasa Panginoon na po tayo, isang first time, tulog na agad. Pero kung naka-experience dito, John 3:16, for God so loved the world. Diba? Nakaiwas ka na sa bisyo, nakatipid ka na, lumago ka pa spiritual. Yun po yung kagandahan na ito ay nasa Panginoon. Yun po yung ibinibigay sa atin. Amen? Na tinuturuan po tayo ng Diyos, binibigyan niya po tayo ng karunungan kung paano humawak ng pinansyal na tinuturuan niya po tayo tumulong sa mga taong dapat at kailangan tulungan. Next slide po. Point number
number 3 na tayo. Napakabilis lang. Ako po ay ipasa po mamaya. Pagpasensya nyo na. Dahil napaka-easy lang po ng ating preaching sa umaga ito. Dahil salamat na rin po sa biyaya ng ating Panginoon. Binigyan niyo po tayo ng karunungan. Naniniwala po mga kapatid na kung bubuksan lang po natin ang ating mga puso about giving ay hindi po tayo mag-iso. At naniniwala po ako mga kapatid na kung ibibigay lang po natin yung nararapat sa Panginoon, ay ibibigay niya din tayo ng karapat-dapat para sa atin. So, point number 3, unconditional giving. Pagbibigay na walang kondisyon. Kapag tumulong ka ba ay dapat mayroong kapalit. Kapag nagbigay ka ay dapat ba mayroong din kapalit. Pero alalahanin po natin mga kapatid, inibig po tayo ng Diyos unconditional. Minahal niya tayo kahit hindi tayo karapat-dapat. Minahal niya tayo kahit walang kasiguruhan na mamahalin din niya tayo, na mamahalin din natin siya. O minsan nagiging katulad tayo ni Pedro. Sabi niya, Panginoon, kailanman hindi kita itatanim. Pero ang sabi po ng ating Panginoon si Kristo, bago tumilaw ng manok, itatanim mo ako ng 3 beses. Minsan pagdating po sa pagbibigay, minsan tinatanggap po natin ang ating Panginoon. Minsan nakakalimutan po natin ang ating Panginoon. At minsan nakakalimutan po natin na tayo ay mga Kristiyano. Sa aming trabaho ay hindi ko po sinasabi na ako isang born-again Christian. Dahil may mga tao po sa paligid natin na ito po yung reality mga kapatid na sa 10 nagawa mo na mabuti at nakagawa ka ng isang kamalian, lahat ng mabuting nagawa mo ay mali na lahat. At hayaan na lang po natin sila na matikusan na tayo ay mga Kristyano at nawa, may pakita po natin sa pamumuhay natin kung paano po natin ibinibigay sa kanila o paano po natin ay ipapakita sa kanila na tayo po ay mga Kristyano. Point number 3, unconditional giving. Luke chapter 6 verse 35 to 36. But love your enemies, do good to them, and give to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. And verse 36, be merciful just as your Father is merciful. Kaya po yung sabi po ng ating Panginoon Hesus Kristo, sa halip mahalin nyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila at magpahiram ng hindi umaasa ng kabayaran. At sa verse 36 po, maging maawain kayo tulad ng inyong ama na sa langit. Sabi po ng ating Panginoon, sa halip mahalin nyo ang inyong mga kaaway. Kaya po ba natin mahalin yung ating kaaway? Yung ating katrabaho na wala kapag ginagawa ay sobrang sama ng loob sa'yo. Yung katrabaho mo na Jollibee, ay yung katrabaho mo na katapagmana ng company, kaya mo ang mahalin. Kaya sabi po ng ating Panginoon, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. At kung gagawin po natin yun, kaya sabi po natin Panginoon, if you love me, obey my command. At minsan, pag tumarating po tayo sa ganung punto na gusto mo nang sapakin, gusto mo nang saktan, laging pinapaalala po sa atin ng Panginoon, love your neighbors as yourself. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga kapatid na kahit hindi po tayo karapat-dapat, ay minahal niyo po tayo ng kanyang buhay pagka-Diyos. Sa halip
sa atin mga tao na kapag po tayo ay nagbigay, minsan nag-expect po tayo ng balik. At minsan po sa pagbibigay natin sa Panginoon, minsan magbibigay ako para yung balik sa akin ng Diyos ay umaapaw. Hindi po ganun mga kapatid. Sa pagbibigay po natin, ay dapat wala po tayong intention na merong kapalit. Sa pagtulong o at salamat po sa mga kapatiran natin na talagang nakikita po natin yung kanilang pagiging generosity po, na tumutulong ng walang kapalit. At next slide po. Sa Hebrews chapter 13, verse 16, at huwag natin kalimutan ng paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba dahil ang ganitong uri ng paghandog ay kalugod-lugod sa Diyos. Huwag natin kalimutan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba. Romans chapter 12, verse 1, offer your body as a living sacrifice. This is a proper and true worship. Sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ibigay niyo ang iyong sarili bilang handog na buhay. Ito ang tunay na pagsamba. Kung ibinibigay po natin ang ating sarili sa ating Panginoon, ito po ang tunay na pagsamba sa Kanya. At kapag ginawa po natin ng mga kapatid, yung mga utos po ng Lord, madali na po natin susundin. Although kahit mahirap po ang buhay ng isang Kristiyano, pero ang utos po sa atin, ipakita po sa iba yung kanyang pagmamahal, yung kanyang kahabagan, at yung kanyang pag-ibig. Next slide po. Sa ating conclusion. Bago po tayo conclusion ay meron po kong ikukwento sa inyo. Story time naman tayo. Meron pong mag-asawa na ito pong lalaki ay habang siya po ay papasok ng trabaho ay nakita po yung kanyang asawang babae na nag-aayos po ng kanyang mahabang buhok. Nakaganda po ng buhok itong babae. At isang araw po ay habang pupasok po itong lalaki sa kanyang trabaho, ay nakita po itong lalaki yung kanyang asawa na malungkot dahil nasira po yung kanyang plancha sa buhok. Makalas dito nasira yung plancha sa buhok. At dahil sa pagmamahal niya sa kanyang asawang babae, ay kahit wala siyang pera, ay nangutang siya para makabili siya ng bagong plancha para maibigay sa kanyang asawa. Nangutang po itong lalaki, no? Grabe yung pagmamahal ng lalaki. Kayang ipangutang ka, ganun yung pagmamahal niya. At nangutang po itong lalaki sa kanyang kaibigan para makabili ng bagong plancha sa buhok. At nung binigay po nung lalaking plancha sa buhok sa kanyang asawa ay tuwang-tuwa ito dahil alam po nitong babae na wala ng pera itong lalaki. Ang sabi po ng babae, saan kumuha ng pambili nito? Alam ko na wala ka ng pera. Ang sabi po nitong lalaki ay nanghiram siya. At isang araw po ay habang papasok po itong lalaki ay nasira po yung kanyang bisikleta ginagamit pagpasok. At nakita po nitong babae, yung asawang babae, yung kanyang asawa na naglalakad papunta sa trabaho. At nung nakita niya yung bisikleta ay sira, ay may ginawa po yung babae. Ano po yung ginawa ng babae? Meron kayo idea? Alam po naman natin po ito eh. Pinita yung plancha? Pinita po yung buhok. Kasi mahaba po yung buhok nito babae at maganda. Ang ginawa po itong babae ay ginupit niya at binenta. At yung pinagbilan po sa kanyang buhok ay ibinili po ng piyesa ng pipe. At nung pagka-uwi po nitong lalaki galing sa trabaho ay nagulat yung lalaki dahil okay na yung kanyang bisikleta. At sinabi niya doon sa babae, bakit ginawa mo yan? Alam ko na mahal mo yung buhok kasi iniingatan mo yan. Ang sabi po ng babae sa kanyang asawang lalaki, kung mahal mo ang isang tao, kailangan mo sa sakripisyo. Amen?
Ang Diyos po ay mayroong ginawa. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son. Ang tanong mga kapatid, ano ang kaya mong ibigay sa ngalan ng pag-ibig? Ano ang kaya mong ibigay sa Diyos sa ngalan ng pagmamahal? Ayaw mo bang ibigay isang bagay na pinabibitaw sa iyong Panginoon? Bitawan mo yung isang bagay na pilit kang inilalayo sa Diyos. Bitawan mo yung isang bagay na pilit kang ikinkulong at inilalayo sa Diyos. Ang Diyos mayroong ginawa mga kapatid. Ikaw, ano ang kaya mong gawin para sa Panginoon? Yung pinansyal mga kapatid, panghuli na yan. Ang hinihiling ng Diyos, ang sabi niya po Sir Pablo, offer your body as a living sacrifice. Ito ang tunay na pagsamba. In the midst of trials, mga kapatid, ano ang kaya mong ibigay? Sa gitna ng pagsubok, dapat ang iginibigay natin sa Panginoon yung problema, hindi yung pagtalito sa Panginoon. Minsan ang nangyayari po mga kapatid, andun tayo sa gitna ng mga problema, imbis na lumapit tayo sa Diyos, lumalayo po tayo. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 11, verse 28, lumapit kayo lahat ng nahihirapan, lahat ng mayroong mabigat na pasanin at bibigyan pa rin ng kapahingahan. Sabi ng Lord, come, lapit. Pero ang nangyayari po, reality mga kapatid, lumalayo po tayo. Ang nakakalungkot minsan, dapat tayo mga Kristyano ang mag-encourage sa iba at palakasin sila. Minsan ang nangyayari, yung mga unbeliever pa ang nag-encourage sa mga Kristyano. Kaya mga kapatid, bunga ka lang ng pag-ibig ng Diyos. Bunga ka lang ng kahabagan ng Diyos. Ano yung pinagmamayabang natin? Wala tayong piling pagmayabang, hindi po wala mga kapatid. Pinapaalala po sa atin ng Panginoon na lahat tayo ay bunga lang ng kanyang pag-ibig. Nandito ka hindi dahil mabait ka. Nandito ka dahil mabait siya. Nandito ka hindi dahil faithful ka. Nandito ka dahil faithful siya. Nandito ka dahil hindi malinis ka. Nandito ka dahil malinis siya. Si Lord righteous, tayo unrighteous. Si Lord malinis, tayo parang ipis. Sa nakakadumi, sa nakakadiri ng ating buhay. Si Lord banal, tayo parang undok na ng baho ng ating mga buhay. Pero salamat sa ibinibigay ng grasya ng Panginoon, nakakalapit tayo sa kanyang trono. Nakakalapit tayo sa kanyang biyaya. The question is, ano ay kaya mong ibigay sa Lord? You still, kaya tayo sa Panginoon. Tayo po ay balik tumayo. Salamat sa sukulang biyaya ng Panginoon. Kapatid, sa umagang ito, ibigay mo yung nararapat na pagsamba sa ating Panginoon. Dahil sa simula pa lang, ibinigay ng Diyos yung kanyang bugtong na anak at sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, meron siyang ginawa. Sa umagang ito mga kapatid, ano yung kaya mong ibigay sa Panginoon sa ngalan ng pag-ibig? For God so loved the world that He gave His one and only Son. Ibigay mo yung mga bagay na pilit kang inilalayo sa Panginoon. Ibigay mo yung mga sitwasyon at mga problema na pilit kang inilalayo sa ating Panginoon. God is faithful mga kapatid. God is generous. Ano yung bagay na hindi tayo ibigay sa iyo, Panginoon? Come on, church. Worship the Lord right time. Niyakap tayo ng Panginoon sa kabila ng
mga kasalanan. Ano ang kaya mong ibigay sa ngalan ng pag-ibig sa ating Panginoon? Minahal mo kami, Panginoon, ng iyong buong pag-abot. Sa kabila, Panginoon, ng aming karumihan, sa kabila, Panginoon, ng aming mga kasalanan, ay niyakap mo kami, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa walang hanggang biyaya mo. Lord, salamat, Panginoon, sa mga kapatid dito, Panginoon. Hindi ko man alam, Panginoon, yung kanilang mga pinagdaraanan, Panginoon. Pero ang alam ko, Lord, may pangako ka, Panginoon, sa amin. At yung pangako mo, Panginoon, hindi mo kami, Panginoon, iiwan. At hindi mo kami, Panginoon, pahabayaan. Lord, sa panahon, Panginoon, na kami, Panginoon, ay nanghihina. Physical, spiritual man, Panginoon. Sa panahon, Panginoon, na kami, Panginoon, inahawalan ng bagas. Lord, ipaalala mo sa amin, Panginoon, yung sukdulang mong biyaya, Panginoon, hindi nagbabago. Lord, salamat o Diyos sa magit o Panginoon, sa iyong pagpapala, sa iyong pag-ibig, sa iyong kahabagan, Panginoon, sa iyong mga salita. Nandirimay mo kami, Panginoon, na ikaw yung una nagbigay, Panginoon, sa amin. Ikaw ang una nagmahal sa amin, Panginoon, hindi kami ang una nagmahal sa iyo. Lord, sa iglesia mo na ito, Panginoon, patuloy mo ito, Panginoon, pagpalayo, at lahat, Panginoon, ng mga pangailangan nito, Panginoon. In the name of Jesus, Panginoon, ikaw yung mag-provide ng mga pangailangan nito, Panginoon. At sa lahat ng aking mga kapatid, Panginoon, nakakaranas, Panginoon, ng mga sakit, karamdaman, in the name of Jesus, Panginoon, na ito, Panginoon, bagay niyo. Sa lahat, Panginoon, ng mga problema sa trabaho, in the name of Jesus, Panginoon, sila, Panginoon, kami, Panginoon, ay iyong tutulungan. At sa lahat, Panginoon, ng mga problema sa pamilya, in the name of Jesus, Panginoon, kami, Panginoon, ay iyong tutulungan. At sa lahat, Panginoon, ng mga problema, financial, Panginoon, in the name of Jesus, ito, Panginoon, ay magpaprovide. Lord,
Salamat, Panginoon, sa napakahabag mo, Panginoon, sa napakagandang umaga ito, Panginoon. At salamat sa aking mga kapatid ito, Panginoon, nasa kabila, Panginoon, ng pagod, sa kabila, Panginoon, ng mga problema, sa kabila, Panginoon, ng aming mga pagkukulang, Panginoon. Yung pag-ibig mo, Panginoon, ay hindi pa rin nagbabago. Jesus is same yesterday, today, and forever. Pinapakalas mo sa akin, Panginoon, hindi ka, Panginoon, nagbabago. Lord, salamat, Panginoon, salamat. Pinupuri ka namin, O Diyos, sila sa baka namin. In the name of Jesus, we pray, ang lahat ng anak ng Diyos, ay masabi na, Amen and Amen. Sa Diyos po ako mga taas na pupuri at pagsasalamat. Bless po ba ang lahat, mga kapatid, sa words ng Panginoon for today. Tayo po ay dumako na sa ating tithes and offerings. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 8, verse 12, sapagkat kung kusang loob ang inyong pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang anumang makayanan ninyo, hindi niya kayo pinagbibigay nang hindi nyo kaya. Amen? Yun, sa word pa lang po ni Bro Jason, busog na po ang ating puso at isipan on how we should give, di ba po mga kapatid? So, sabi nga sa mga puntos niya, giving is like love, giving is like trust, and unconditional giving. So sa ating po mga narinig sa word po ni Bro Jason, gaano na po ba tayo, kung susukatin natin yung ating pagbibigay, nasa anong level na po ba yung pagbibigay natin? Are we generous enough sa pagbibigay sa ating Panginoon? Or siguro sabihin na natin, nasa middle pa. Or, ganun pa rin po ba yung pagbibigay natin? So, sabi natin ni Bro Jason, when it comes to giving, maraming natitisod. As a Christian, natitisod po pa rin tayo, di ba, sa ating pagbibigay. Pero lagi natin isipin na ang ating mga ibinibigay is maraming natutulungan. And giving is a part of the ministry. Diba? If we are committed sa ating Panginoon, it is part of our ministry. And pagdating sa Panginoon, ang pagbibigay, dapat hindi na natin pini-question. Kasi if we give sa ating Panginoon, hindi po sayang. Hindi po sayang yung mga ibinibigay natin. And sabi natin ulit ni Bro Jason, ano nga ba, ano ang kaya mong ibigay sa Panginoon? In terms of time, talent, and sa treasures natin. Diba? Hindi lang naman po talaga sa treasure natin yung dapat natin ibigay sa Panginoon. Sabi nga, unahin natin na magbigay ng time. Ibigay yung time natin para sa Kanya, yung talent natin, kung ano man yung binigay na gifts sa atin ng Panginoon, gamitin natin para sa Kanya. And our treasures, dahil ang Panginoon lang din naman po ang nagbibigay kung ano ang meron tayo. Kung ano ang meron tayo ngayon, kung ano yung nakakaya natin ibigay din sa ating mga pamilya. And yun naman po mga kapatid, gusto lang din naman ng Lord na iparating sa umagang ito, when it comes to giving, dapat willing, there is willingness in our hearts. Kasi kung hindi tayo
willing magbigay sa Panginoon, parang hindi yun nakakalugod sa Lord. Kasi sabi nga, di ba, let's give with a cheerful heart. Yun lamang po mga kapatid. And nais ko lamang din pong i-welcome yung mga bago nating mga kapatid na nandito ngayon. Si Kimberly Orpigo. Welcome po si Lord. And si Sis Kano Christine Jane. Welcome po. Welcome po mga kapatid. And we pray na hindi lamang po ito ang una at huli na ating pagkikita. Nawa ito ang ating maging simula sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. And mga kapatid, before I close with a prayer, nais lamang po ng Logos Nancy Church na pumatok muli sa inyong mga puso. Dahil as Sister Jenna said last Sunday po, meron po tayong kapatid na nangangailangan financial support para sa operation ng kanya pong asawa. And sabi nga, willingness, kung ano yung nasa puso nyo, kung ano po yung nais ninyong ibigay, we are knocking in your hearts na matulungan din natin ang ating kapatid na ito na financially to support yung pangangailangan po for the operation po ng kanyang asawa, which is aabot po ito na 1.2 million. And that yung pera na yan hindi po talaga ganun kadali hanapin or i-provide. We need to, kailangan talaga ng maraming support, financial support na magagaling sa mga mababait na tao sa ating mga kapatiran. And ngayon pa lang, alam na namin na ang Panginoon po ang magbabalik sa kung ano man ang inyo pong ibibigay para sa ating kapatid na si Brother Joseph po. Maraming salamat po mga kapatid. And let's pray po sa ating tithes and offering. Yes, Lord. Heavenly Father, Panginoon, we thank you once again for this day, Panginoon. You have given us, Panginoon, for another chance, another privilege, O Lord God, na ikaw, Panginoon, ay papulihan, mapasalamatan, Panginoon, at dakilain namin, O Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, we thank you, Panginoon, for the words, O Lord God, na inyong ipinagkaloob, Panginoon, sa umagang ito, na inyong ibinaba, Panginoon, using, Panginoon, ang aming kapatid na si Bro Jason, O Lord God. Salamat, Panginoon, for reminding us, Panginoon, on how we should give, O Lord God. And Lord, we pray, Panginoon, that give us a heart, Panginoon, a cheerful heart, Panginoon, to give, Panginoon, hindi lamang sa iyo, Lord God, pagkus, Panginoon, para sa mga tao na nangangailangan, O Lord God, ng aming financial support, time and talent, O Lord God. Lord, ikaw na nga po, Panginoon, ang bumahala, Panginoon, sa amin, O Lord God, na patuloy, O Lord God, na maglingkod sa inyo, Panginoon, ng buong puso, O Lord God, at sundin, O Lord God, kung ano man, O Lord God, yung nais mo, Panginoon, sa aming mga buhay, O Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, na patuloy, O Lord God, na i-bless mo, Panginoon, ang bawat company, Panginoon, na aming pinagtatrabahuhan, O Lord God, na patuloy na daluyan, O Lord God, ng inyong pagpapala, Panginoon, na maging stable, Panginoon, na maging malakas pa, Panginoon, nang sa ganun, O Lord God, patuloy, Panginoon, na mai-provide din namin, O Lord God, yung pangangailangan, O Lord God, na aming mga pamilya, Panginoon, sa Pilipinas, O Lord God. And Lord, we thank you, Panginoon, for the life of Panginoon ng aming kapatid, O Lord God, na si Brother Jason, O Lord God, na patuloy, O Lord God, na ginagamit mo, Panginoon, sa inyong kingdom, O Lord God. Bless him, Panginoon. Ibalik mo, Panginoon, yung pagpapala, O Lord God, na nararapat, O Lord God, sa kanya, O Lord God. Salamat, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na palakasin mo siya, O Lord God, physically, O Lord God, spiritually, emotionally, mentally, O Lord God, na patuloy, O Lord God, na maglingkod sa inyo, O Lord God, ng buong puso, O Lord God. At nawa, Panginoon, extend the blessings, Panginoon, sa kanyang family, O Lord God. We thank you, Panginoon, sa iyo lamang namin, Panginoon, ibinabalik ang mataas na pagpupuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Ito na lang kay Bro Joseph.
po yung kay Brother Joseph, sa kaliwa po yung kay Brother Joseph. Yung tithes and offering po yung dito sa kanan.